Marami pa ang mga taga Metro Manila na nakararanas ng mahina o kawalan ng supply ng tubig. Ang daing ng ilang mga residente, hindi raw sila naabisuhan tungkol sa water interruption. Kaya ang Maynilad ngayon pa lang nagsabi ng posibleng mawala ng tubig ang ilan nilang mga customer simula sa linggo. May report si Sandra Aguinaldo. Imbis na ulam, tubig ang laman ng ilang kaldero sa karinderyang ito sa Barangay Immaculate Conception sa Cubao, Quezon City. Ang cooler, pinag-imbakan na rin ng tubig. Pagbukas ng freezer, tubig pa rin. Nawalan kasi sila ng supply ng tubig mula alas 12 ng tanghali kahapon hanggang alas 8 ng umaga kanina. Ika-4 na araw na raw ang water interruption sa kanilang lugar. Kaya para makatipid na rin, pati mga plato ng mga customer, ipa-plastic na lang daw kapag walang tubig para bawas sa hugasin. Mag-iipon na kami ma'am ng mga tubig ma'am sa mga drum. Kasi kung biglaan po ma'am mawala yung tubig, mahirap maghugas na walang tubig. Sa Barangay Pasong Tambo naman, nawalan ng tubig kanina madaling araw at bumalik bandang alas 8 ng umaga. Mahirap para sa amin kasi siyempre pagka ganun, yung halimbawa may estudyante, maaga yung pasok, mahirap. Pero sa Barangay Santolan, Pasig, alas 9 na ng umaga pero pila balde pa rin ang mga residente sa mga water tank na nagsusupply sa kanila ng tubig. Gayon din sa Barangay Hulo, Mandaluyong. Wala pong in-announce na water interruption sa amin ang Manila Water at hanggang ngayon, so wala pa po ng 8 o'clock, wala na kaming tubig dito. Sa kanilang Facebook page, naglabas ng karagdagang advisory ang Manila Water sa mga lugar na makakaranas ng mahina o walang supply ng tubig. Kasama na ang ilang barangay sa Quezon City, Mandaluyong at San Juan. Pero ayon sa Pag-asa, hindi dapat maalarma dahil kahit bumaba ay nasa normal na level pa ang Angat Dam. Considering sa level natin ngayon sa Angat, siguro naman hindi pa kakapusin ng tubig pag pumasok ng maaga ang tag-ulan. So yun yung unang senaryo, pero worst case scenario, siguro kung walang ulan, baka tuloy siya mag-deplete. Paliwanag ng Manila Water, naglabas sila ng advisory noong Lunes kaugnay sa mga maapektuhan lugar. Mula raw ito sa simulation ng kanilang water supply team base sa pressure reduction sa ilang lugar. Pero iba raw ang resulta ng simulation sa naging karanasan ng mga customer dahil nagkaroon ng artificial demand nang sabay-sabay nag-imbak ng tubig ang mga tao kahit doon sa mga lugar na hindi dapat apektado. Nangyari pa raw ito sa mga oras na dapat ay pinupuno ng Manila Water ang kanilang imbakan. Hindi raw napuno ang kanilang mga imbakan mula kahapon hanggang kaninang umaga. Kaya nagkaroon ng hindi inaasahang water interruption sa ilang lugar. Sandra Aguinaldo, GMA News.